forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. The smile so bright, it made me swoon. I love is the... Kumbaga, sa katawan ng tao, ang harapang pinto ang muka. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng bahay na may direktang kaugnayan sa kaligtasan at kalusugan ng mga nakatira sa bahay. Ang harapang pinto ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga labas na kapaligiran at nagsisilbing daan patungo sa inyong kaharian. Pagandahin ang pinto sa paraang gusto nyo. Napakahalaga ng pwesto ng harapang pinto para maging malusog ang loob ng bahay o interior. Kapag ang harapang pinto ng bahay ay masyadong malapit sa kalsada, maaaring ang mga nakatira rito ay laging balisa at kinakabahan dahil anumang oras ay maaaring magkaroon ng aksidente. Bukod sa nakakaistorbo ang ingay sa kalsada, mas marumi ang hanging malalanghap sa lahat ng oras. Makatutulong ang pagtatanim ng puno at halaman o di kaya ay ang paglalagay ng screen na maaaring gamiting proteksyon o pangharang sa kalsada at sa masamang enerhiya na nagmumula sa labas. Ang harapang pinto ay dapat nakatapat sa sisikatan ng araw at hindi natatakpan o naraharangan ng puno, poste o kahit anong poison arrow. Hanapin ang sikretong palaso mula sa direktang linya o anggulo ng kalsada. Daanan, pupungan, alulod ng kapitbahay, kotse o garahe, karatula o anumang bagay na nakatapat sa iyong pintuan. Mahalaga na ang harapang pinto ay hindi nakatapat sa likurang pinto at sa iba pang pinto sa loob ng bahay. Ito ang tinatawag nating lagus-lagusan. Isa ito sa pinakamatandang pamahiin na pinaniniwalaan ng matatanda. Ayon sa matatanda, ang pinto na lagus-lagusan ay malas dahil dire-diretso ang labas ng pera at ang mga nakatira sa bahay na iyon ay hindi magkakatabi o makakaipon ng sanhi ng mga gastusin, kung kaya't iwasan na lagus-lagusan ang mga pintuan. Huwag silang pagtapat-tapatin. Kung hindi man sa sakit, nalulugi sa negosyo o kaya ay may biglaang pagkakagustuhan, ang dapat natin gawin ay akitin ang sapat na chi na pumapasok sa loob ng bahay. Ang chi ay ang positibong enerhiya na papasok sa loob ng bahay at padadaluin ito sa banayad na pagpasok at pag-inog sa buong kabahayan. Para maging kaaya-aya ang panghik ng swerte, kailangan nating gawin ang mga pungsoy. Ayon sa paniniwala ng pungsoy, may tatlong napaka-importanting lugar sa loob ng inyong bahay. Kailangan bigyan ng pansin at panahon at ang mga iyon ay ang inyong main door. Iyon ang isa sa mga dapat nating bigyan ng pansin. Ito ay dahil ang main door ay bibig ng chi at ang chi ay ang tinatawag na positibong enerhiya. Ang main door o harapan ng ating bahay ay swerte. Dito papasok ang mga swerte at dito rin lumalabas. Sa makatuwid, ang pintuan sa harap ay ang pinakamahalagang elemento na parte ng tahanan at mahalaga na ito ay naayon sa pingsui upang ang swerte ay papasok sa inyong bahay. Ang pangunahing gate na araw-araw ay naaapektuhan ka sa first door. Ang mga enerhiya na pumapasok ay dapat naaayon sa pungsoy. Ang pangunahing punto na may magandang pingsoy ang siyang pintuan na pinapasukan ng magandang enerhiya at ang mga swerte ay papasok din sa inyong buhay. Ang pangunahing pinto na may magandang pungsoy ay maaaring mapabuti ang kapalaran ng may-ari ng bahay na yun. Kaya, ano-ano ang mga prinsipyo ng pungsoy para sa harap ng pintuan o tinatawag na main door? Ngayon, bibigay ko sa inyo ang kalaman at mga bagay na dapat nating gawin upang ang ating main door o ang harap na pintuan ay maging maswerte, magkaroon ng good chi at pumasok ang positibong enerhiya.
ang dapat ninyong pakatandaan sa main door or sa harapang pintuan? Kinakailangan mayroon itong 5 elemento. Ano ba ang 5 elemento na mayroon sa ating feng shui? Una, ang elemento ng tubig. Pangalawa, ang elemento ng apoy. Pangatlo, ang elemento ng metal. Pang-apat, elemento ng earth. At ang panglima ay elemento ng wood. Ang 5 elemento na yan na matatagpuan sa harap ng inyong pintuan o sa main door ay magbibigay sa inyo ng swerte sa loob ng inyong tahanan. Ano ba ang sinisimbolo ng elemento ng apoy? Ang elemento ng apoy ay nagdadala ng tagumpay at pagkilala. Ano naman ang sinisimbolo ng elemento ng metal? Ang elemento ng bigat metal ay nagbibigay ng proteksyon at lakas. Ano naman ang binibigay ng elemento ng earth? Ang elementong earth ay nagbibigay ng swerte para sa katatagan. Ano naman ang binibigay ng elementong wood? Ang elementong wood ay nagbibigay ng paglago at pagpapalawak. Kung ang inyong main door ay may 5 elemento, nakakasiguro kang pag nabuo mo ang 5 elemento na yan at nailagay mo sa inyong main door, seswertihin ang inyong tahanan. Paano ko ba malalagay ang 5 elemento na yan? Unang elemento, ang tubig. Ang tubig ay sumisimbolo sa kayamanan. Kung kaya't upang magkaroon ng elemento ng tubig sa harap ng inyong main door, maaari kang maglagay ng aquarium o di kaya naman ang inyong pintuan ay kulayan mo ng kulay blue sapagkat ang kulay blue ay sumisimbolo sa elemento ng tubig. Paano ko naman malalagay ang elemento ng apoy? Maglagay ka ng 2 liwanag ilaw sa magkabilaan ng inyong pinto. Ito ay pwedeng sumimbolo sa elemento ng apoy. Paano naman ang elemento ng metal? Maglagay ka ng grills o bakal sa iyong main door upang sumimbolo sa elemento ng metal. Paano ko naman malalagay ang elemento ng earth? Pwede kang maglagay ng halaman sa magkabilang gilid ng inyong pinto. Kailangan balanse. Kung maglalagay ng halaman, pareho ang sukat at balanse mo siyang ilalagay sa magkabilang gilid ng inyong main door. Ano naman ang sinisimbolo ng elemento ng wood? Kung ang inyong pintuan ay gawa sa kahoy, ito ay maaari na maging simbolo ng elemento ng wood. At kung ang 5 elemento ay nabuo sa inyong main door, makakasiguro kang ang mga tahanan na mayroong 5 elemento o ang main door na may kompletong elemento ay magiging maswerte at papasok ang swerte sa kanilang tahanan. Pangalawa, dapat nating pakatandaan na ang main door ay dapat solid. Dapat ang ating front door o main door ay matibay at pinakamaigi kung solid ang mga ito upang makapagbigay proteksyon ang mga pintuang gawa sa solid sapagkat ang pintuang gawa sa kahoy ay mas mapaghangad kaysa sa pintuang gawa sa salamin. Ang perpektong sitwasyon ay kung ang main door ay bubukas sa isang maaliwalas na puwang, ibig sabihin, dapat walang nakaharang sa labas at loob. Makakapasok ka sa isang malawak at maaliwalas na puwang na walang anumang sagabal palakit sa iyong pagpasok. Pakatandaan na maaliwalas, maluwang at solid ang inyong front door. Pangatlo, mag-install o maglagay ng maliliit na ilaw sa magkabilang pinto ng inyong front door sa pasukan ng bahay upang magaang ang daloy ng enerhiya at maging maliwanag ang buong kabahayan. Upang ang enerhiya na pumapasok sa bahay ay magiging maaliwalas at magbibigay ng magsaganang enerhiya. Ang maliit na puwang ay maaaring maging isang pasilyo at sa labas naman ay maaaring maging isang hardin. Sa labas naman ng front door, ang isang chandelier na nilalagay sa pasilyo sa harap ng
Pinto ay isang mahusay na activation ng Feng Shui, kung saan ang mahusay na activation ng Feng Shui na nakapagbibigay ng isang magandang enerhiya o positibong chi na papasok at dadaloy sa loob ng inyong tahanan. Pang-apat, panatilihing malinis ang loob at labas ng espasyo sa tabi, sa harapan at sa loob ng front door, at pagsamahin ang 5 elemento. Dapat laging napapanatili ang kalinisan sa harapan at labas at maging gilid ng front door o main door. Ang panlabas at panloob na espasyo na malinis ay pagsasamahin muli ang enerhiya, pagsasanibin at palalakasin ito ang enerhiyang papasok sa inyong tahanan. Kung kaya't, mas mainam na inyong front door o main door ay walang anumang kalat o anumang bagay na makikitang hindi maganda sa harapan nito. Pananatiliin itong malinis, maaliwalas at maayos upang ang positibong enerhiya ay manatili at pumasok at magbigay ng swerte sa inyong tahanan. Pang-5, isaaktibo ang mga tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtali sa kanila ng isang pulang laso at sa pamamagitan ng paglalagay ng pulang carpet sa pagitan nila. Ang pagkakaroon ng enerhiya na nabuo sa metal bilang mga tagapag-alaga ng langit tulad ng Chi-In o Fudo ay ang pag-branch ng negatibo at positibong enerhiya na nagbibigay ng enerhiyang positibo sa pintuan at nagsisilbing proteksyon laban sa nakakagimbalang at nakakasababal na mga enerhiya. Pang-6, dapat pakatandaan na ang pintuan ay laging dapat pagpasok, hindi dapat palabas. Pagbukas ng pintuan ay dapat laging papasok ang mga pintuan sa harapan, sa front door o sa main door. Kailangan ang pagbubukas ay laging papasok upang ang swerte ay papasok sa inyong tahanan at kailanman ay hindi naaalis. Ang panuntungang ito ay hindi nalalapat sa likod ng pintuan ng bahay sapagkat ang front door o main door wala kang makikitang palabas, palaging paloob sapagkat ang swerte na dadaloy ay papasok at hindi na siya makakalabas. Dadaloy ay iinog na siya sa loob ng inyong bahay. Pang-7, dapat niyong tandaan, huwag na huwag maglalagay na lavish na furniture o gamit sa front door or sa main door at sa pasilyo. Mas maganda kung ang lalagay sa main door o front door ay mga swerteng simbolo na malapit sa pangunahing pintuan. Halimbawa, ang isang estatwa na kumakatawan sa isang kabayo ay nagbibigay ng magandang biyaya sa loob ng bahay na nakakalagay sa pasilyo ng pasukan. Ito ay lumilikha ng napakagandang enerhiya ng yang. Pumili ng estatwa o bagay na pampaswerte na walang agresibong tindig dahil ang agresibong tindig ay hindi mabuti para sa harapan ng pintuan. Ang isang kabayo ay makakatulong sa iyo bilang isang bagay na pampaswerte. Ang inyong bahay na maayos ay dadaluyan ng swerte. Bukod dito, ang kabayo ay nag-a-attract ng katatagan at pagkilala. Kung may estatwa ng kabayo sa harapan ng inyong bahay, makakapag-attract ito ng katanyagan at pagkilala. Makikilala at tatanyag kayo sa inyong mga nasasakupan. Ito ang ilagay ninyo sa main door at wag na wag kayong maglalagay ng mga babalasik na itsura ng mga hayop o display. Ito ay inyong pakatandaan. Pang-8, dapat pakatandaan, ang pangunahing pintuan ay hindi dapat nakaharap sa mas mataas na lupa. Ibig sabihin, hindi dapat kayo natatabunan ng lupa, hindi dapat kayo mas mababa
kaysa sa kalsada. Dapat maging pantay o mas mataas ang bahay ninyo kaysa sa kalsada, sapagkat kapag ang inyong tahanan o front door ay natatabunan ng lupa, ibig sabihin mas mababa kayo kaysa sa kalsada, hindi kayo seswertihin, mapag-iiwanan kayo. Kaya pakatandaan, kung ang front door o harapang pintuan ay nakaharap sa kalsada o lupain na mas mataas kaysa sa main door, sarado nyo na to at huwag nyo nang gamitin. O kaya naman ay ito'y inyong ayusin, sapagkat habang buhay kayong magdurusa kapag hinayaan nyo lamang na ganito ang inyong front door. Mapag-iiwanan kayo habang ang nasa kapaligiran nyo ay unti-unting umaasenso, kayo ay mapag-iiwanan sapagkat ang bahay nyo, ang front door nyo ay napapailalim kesa sa daanan at kayo natatambukan ng mas mataas na lupa. Kaya ayusin nyo na habang mas maaga pa. Pangsyam na dapat niyong tandaan, huwag maglagay ng mga bangko o metal sa harapan ng front door o main door. Ang bangko at mga bagay na metal na nakakasagabal sa main door ay magiging sagabal din sa pagpasok ng swerte. Dahil maaari nilang hadlangan ang mga papasok na enerhiya na tutulong sa iyo upang magtagumpay. Kung nais mong kapayapaan at pagkatagumpay, iwasan mo ang mga bagay na pwedeng humadlang sa iyong swerte sa buhay. Kung kaya't ang mga bagay tulad ng bangko at mga metal na pwedeng nakaharang sa frame door o sa front door ay alisin na. Huwag na huwag kayong maglalagay ng anumang harang sa main door upang hindi harangan ang mga dadaloy ng chi o positive na enerhiya sa loob ng inyong bahay. Makakapasok sila ng maluwag at walang anumang harang upang dumaloy ang swerte sa inyong buhay. Pang-sampung dapat tandaan, maglagay ng mga bulaklak sa harap ng pinto upang maakit ang mga positibong enerhiya at isang palatandaan na masigla at maaliwalas na tahanan. Upang ang enerhiyang positibo ay papasok at iinog, maglagay ng mga rosas at mga bulaklak sa harapan ng inyong main door o front door. Pang-11 dapat tandaan, huwag na huwag itapat ang harapang pinto sa hagdan at banyo, sapagkat ang kamalasan ay papasok sa inyong tahanan kapag may mga bagay na pintuan na magkaharap, lalo naman kung ang hagdanan ay nakaharap sa inyong front door o main door. Lalabas agad ang swerte. Huwag ding itapat ang pinto sa Y junction o T junction. Iwasan ng 3, 4 o higit pang pinto na magkakatapat. Ito ay tinatawag na lagus-lagusan. Ibig sabihin, pagpasok ng pera sa inyong tahanan, lalagos din siya at lalabas at bigla na lang mawawala. Pwedeng mayroong magkasakit sa inyong pamilya na siyang magiging dahilan ng pagkaubos ng pera. Pwede kayong magkaroon ng pagkakagastusan na mag-uubos ng inyong pera. Ibig sabihin, hindi kayo makakaipon sapagkat ang mga pintuan sa inyong tahanan ay magkakatapat na tinatawag na lagus-lagusan. Kikita kayo ng pera pero mauubos din agad. Kung kaya't iwasan ang magkakatapat na pintuan, iwasan din na ang front door o main door ay nakatapat sa hagdanan. Pang-12, sakaling diretsyo ang harapang pinto sa likurang pinto, gumamit ng divider o kaya ay mataas na indoor plant upang gawing pangharang. Maaaring gumamit ng sariwa o artipisyal na halaman at puno upang hindi ito maging lagus-lagusan. Makatutulong ang pagsasabit ng wind chime sa pinto, kristal o kaya ay ilaw sa kisame. Kung ang likurang pinto ay may salamin, takpan ito ng kurtina para mapigil ang chi sa mabilis na paglabas. Kasi naman, kung ang pintuan sa harapan, sa main door at sa likuran ay magkatapat, pagpasok ng swerte, bubunggo ito sa salamin at lalabas din. Upang maiwasan ito, takpan ng mga pintuan, maglagay ng divider o takpan ng salamin nang hindi na makalabas ang positibong enerhiya na pumasok sa inyong tahanan. Pang-13,
Kung madilim sa pwesto sa harapang pinto, maglagay agad ng ilaw kahit sa araw. Huwag niyong hayaang madilim ang itong harapang pintuan o maging sa loob ng bahay, sapagkat ang kadiliman ay sumisimbolo ng kamalasan. Kung kaya't huwag hahayaang madilim sa harapan ng bahay. Kahit hindi ginagamit kapag madilim, lagi niyong bubuksan ng ilaw upang maging maliwanag ito at pumasok ang magandang enerhiya sa inyong tahanan. Pang-14, mas maganda kung ang inyong front door o main door ay mas malapad ang harapang to. Mas mainam dahil makakapasok ang sapat na chi at ito ay gagarantiya na magiging malusog at masigla ang buong taong umuokupa sa tahanan na mayroong malapad at magandang harapang pinto. Pang-15, huwag magsabit ng salamin na nakaharap sa harapang pinto dahil itutulak nitong pabalik ang chi o positibong enerhiya na pumasok sa inyong tahanan. Yung chi na papasok na nagmula sa labas ay itutulak palabas ng salamin. Kung kaya't huwag maglalagay ng salamin na nakaharap sa pintuan upang ang positibong enerhiyang pumasok ay hindi na makakalabas sa tuwing bubuksan mo ang inyong pinto. 16. Iligpit ang mga kalat at huwag bubungad ang kalat sa main door o front door. Kung may mga laruang nakakalat, iligpit agad ang mga ito. Kung naglalaro ang mga bata, huwag hayaang kakalat-kalat ang mga laruan sa harap ng main door. Anumang basura, laruan ay hindi makakaganda sa pagpasok at pag-inog ng chi sa loob ng bahay. Kung kaya't anumang kalat ay iligpit na at huwag hayaan ang mga ito ay nakakalat sa harapang pintuan, sa front door o sa main door. Pang-17, laki ng pintuan. Ang laki ng pintuan ng main door mismo ay dapat magkaroon ng wastong sukat. Kung ito ay masyadong malaki, ang chi ay hindi masyadong makakaikot at makakalabas dahil lumalabag ito sa feng shui na prinsipyo ng pagtatago ng hangin at pagtitipo ng chi o positibong enerhiya. Kung ito naman ay maliit, gayon pa rin ang mangyayari. Natitipon nito at naapektuhan din ng positibong enerhiya. Kung kaya't mainam na ang main door o front door ay naaayon lamang ang sukat upang umayon ang feng shui, positive chi at positibong enerhiya na papasok sa inyong tahanan. Pang-18, disenyo ng pintuan. Ang harapan ng pintuan, main door o front door ay hindi magiging pantay kung i-apply sa main door ang napakaraming elemento ng disenyo at dekorasyon. Dahil ang ganitong disenyo ay mahirap at pangit sa feng shui. Ang ring ng pinto ay dapat nang palitan kung ito ay sira na at hindi na nakalapat. Nais kong malaman at malaman nyo na ang main door ay dapat laging mukhang bagong tingnan kaysa sa luma at hindi na ginagamit. Sapagkat anumang sira na mayroon sa main door, dapat nyo nang ayusin upang ang daloy ng enerhiya ay patuloy. Sapagkat kapag may sira sa loob at labas ng main door, hindi aanog ang swerte sa inyong tahanan. Mas magandang ang main door ay laging mukhang bago kaysa mukhang lumang tingnan. Pang-19, hugis ng pintuan o main door o front door. Ang hugis ng pintuan ay hindi pinapayagang hugis bilog o arko sapagkat ito ay hindi tinatanggap ng feng shui. O kung ang inyong main door ay hugis lapida, wag ninyong gagawin ito dahil ito'y magsisilbing malas sa inyong tahanan. Maging natural lamang ang hugis ng inyong pintuan. Natural na hugis na kadalasan ginagamit ng ating mga Pilipino. Huwag kayong gumawa ng sarili niyong disenyo na bilugan, arko o parang hugis lapida sapagkat ito'y magdadala ng kamalasan sa inyong tahanan. Pang-20, kulay ng pintura. Ang kulay ng pintura sa harapan ng pinto ay mas mahusay na tumutugma sa elemento ng may-ari ngayong 2012. Kung anong elementong meron ka, doon mo iayon ang pintura ng inyong pintuan.
Kung ngayong taon inyo gagawin yan, ang swerteng kulay ngayong 2020 ay kulay gold, green, yellow, silver at brown. Ngayon, kamane magnet, tatandaan nyo ba ang mga bagay na dapat nyong gawin sa front door o main door? Ang front door ay napaka-importante sapagkat dito unang dadaloy ang swerte. Kapag maganda ang front door at nasasakupan ng limang elemento, sisiguraduhin ko sa inyo na ang inyong tahanan at magiging masigla, maaliwalas at kayo'y magtatagumpay sa buhay. Kapag pumasok ka sa iyong bahay at nabungaran mo ang mga kalat, basura, o di kaya ay mga babayarin na kuryente, telepono, tubig at cable, natural na hindi ka magiging masaya. Pagpasok mo pa lang ay gusto mo na ulit lumabas para pansamantalang takasan ang mga problema. Kung ikaw naman ay nalilito sa tuwing papasok sa pintuan, gayon din ang chi, ang positibong enerhiya. Tandaan na ang chi ay ang positibong enerhiya na maaaring pumasok sa ating tahanan. Kung kayo't mismo ayaw niyong pumasok sa front door o main door, ganon din ang mararamdaman ng chi. Kung kaya't panatilihin ang kagandahan, kaayusan ng front door. Kaya mahalagang gabayan o akitin ng chi na dumadaloy papaloob patungo sa isang silid o lugar sa bahay. Kapag alam mo kung saan ka pupunta sa sandaling nakapasok ka na ng bahay, gayon din ang chi. Pagkaraang makapasok ang chi, kailangan itong dumaloy o makalabas sa isang pintuan. Mas mabuti kung ito ay sa dakong kanluran o kaya ay sa likuran ng bahay lalabas. Kapag walang ibang pinto ang malalabasan, maaaring lumabas ang chi o ang positibong enerhiya sa bintana. Ang mga bintana ay kumakatawan bilang mata ng isang bahay na nagpapalabas ng gamit na chi. Kapag hindi nakalabas ang chi at naimbak sa isang lugar, sulok, ilalim ng mga muebles at appliances, ito ay nakakapagdulot ng mabigat na pakiramdam, kalungkutan at karamdaman. Kung kaya't pakatandaan, ang chi, positibong enerhiya ay hindi dapat maistak sa loob ng bahay. Maaari itong umikot, ngunit kailangan ding makalabas. Sakaling nakatira sa ganitong espasyo, makakatulong ang pagsabit ng larawan sa isang pintuan, pintana o kaya ay salamin na naka-frame para magbigay ang chi ng simbolikal na lalabasan. Sa feng shui, ang simbolo ay nakatutulong upang magbistulang para na ring totoo. Ang paglalagay ng halaman o di kaya ay aquarium o bumubulang tubig ay maaaring mag-anyaya rin ng malusog na kapaligiran. Para mas lalong maakit ang chi pagpasok sa bahay, alisin ang mga harang malapit sa pintuan. Suriin ang doorknob at lock, screen at pintura nito. Ang pintuan ay kailangang malinis, walang kalawang at maayos ang kondisyon. Dapat ninyong malaman ang pintuang giba, may sira o may problema ay nakakaapekto sa nakatira sa bahay at hindi sa mga bisita. Kung nais nyong maging matagumpay, malusog, malakas, positibo sa pang-araw-araw na buhay, kinakailangan nyong papasukin ang positibong enerhiya para ganun din ang mangyari sa inyong buhay. Kung ang chi o positibong enerhiya ay nakakaanog sa inyong tahanan, ang kaligayahan, ang tagumpay ay tuloy-tuloy na aanog sa inyong buhay. Ikaw, kamani magnet, saang direksyon nakapwesto ang inyong main door? Ang inyong main door ba ay maswerte at may 5 elemento? Tandaan na dito matatagpuan ang mga swerte kung sinusunod ninyo ang mga feng shui na sinabi ko sa inyo. Ang mga bagay nito ay pawang mga gabay lamang. Nasa atin pa rin at tayo pa rin ang gagawa ng ating tagumpay. Nasa ating kamay ang hawak natin ang kapalaran. Huwag nating kalimutang magdasal at hindi po tayo pababayaan ng may kapal. Maging positibo lamang sa pang-araw-araw nating buhay, manalangin sa Diyos at samahan ng gawa upang ang feng shui din ay tutulong sa inyo upang magtagumpay sa buhay.
Kaya mga kamani magnet, kung hindi nyo pa na-share ang video na to, i-share ito sa inyong mga kaibigan upang malaman din nila ang mga swerteng pwede nilang tamasahin sa kanilang buhay kung susundin nila ang mga pungsoy na ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to. Maraming salamat mga kamani magnet!